Hindi sumuko si Kibuloy ayon kay PBBM. Hindi umano sumuko sa mga otoridad si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy, kundi nasukol na dahil malapit na ang mga pulis sa kanya. Ito ang nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang ambush interview at hindi anya lilitaw si Kibuloy kung hindi hinabol ng mga kapulisan. Ganito ang iniisip ko, hindi siya lilitaw kung hindi namin siya pinupurso. Ang pagkakaintindi ko, ang pag-surrender kapag wanted ka, pupunta ka sa police station o prosecutor o official authority. Sasabihin na susurrender na ako, alam ko may court order, may arrest order na ako, ayon pa kay PBBM. Subalit sa kaso aniya ni Kibuloy ay napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang mga pulis sa kanya at para sa kanya ikabubuti ay nagsabi rin na magpapakamatay ang kanyang mga followers para sa kanya. Iginiit pa ni Marcos na ang nasabing operasyon para madakip si Kibuloy ay ginawa ng PNP, augmented ng AFP at civilian arms of government. Nilinaw din ng Pangulo na walang nasaktan at namatay sa ginawang operasyon ng PNP dahil lahat ng pumasok ng mga pulis ay walang armas dahil ayaw nilang may masaktan na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Mga personalidad na nagtago kay Kibuloy kakasuhan. Nakatakdang kasuhan ng obstruction of justice o paglabag sa PD 1829 ng DILG at PNP ang ilang individual bunsod ng pagtatago kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Abalos, nilinlang at nilito ng mga ito ang pamahalaan at kapulisan upang hindi madakip si Kibuloy nang magsimula ang kanilang operasyon sa nasabing compound. Ang sinasabi, any person who knowingly, willfully obstructs, impedes, or frustrates or delays the apprehension of suspects and investigation and prosecution of criminal and of course, letter C, harboring, concealing, facilitating the escape of any person who knows or has reasonable grounds to believe or suspect has submitted any offense under existing penal laws, ani Abalos. Naging saksi ang publiko kung sino-sinong mga individual ang nagtangkang lituhin ang operasyon ng mga pulis. Sa galing at tiyaga ng mga pulis sa pangunguna ni PRO 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, na natili ang mga ito sa lugar kung saan pinagbatayan ang ground penetrating radar at intelligence network. Samantala, handa si Torre na sagutin ang anumang kasong isasampa laban sa kanila dahil sa ginawa nilang paghahanap kay Kibuloy. Sinabi ni Torre na hindi problema sa kanila ang anumang kasong isasampa sa kanila dahil alam nilang ginagawa lamang nila ang kanilang mga trabaho. Sagutin ni Kibuloy ang mga paratang. 4 na araw makaraang maaresto ang napatalsik na Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy naman ang naaresto kahapon sa Davao City. Ang pagkakaaresto kay Kibuloy ay inihayag mismo ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos sa kanyang Facebook page na nagsasabing naaresto na si Kibuloy. May mga nakapost ding picture ni Kibuloy sa FB page kasama si Abalos at ang abogado nito. Natapos ang pagtatago ni Kibuloy makaraan ang 2 linggong paghahanap ng PNP sa pamumuno ni Region 11 Director Nicolas Torre III. Nagbunga ang paghahanap ni Torre at ng may 2,000 pulis. Sabi ni Torre, hindi sila aalis sa Kingdom of Jesus Christ compound hanggat hindi na isisilbi kay Kibuloy ang arrest warrant. Naninindigan si Torre na legal ang paghahanap nila kay Kibuloy kaya hindi sila titigil sa ginagawang paghahanap ng pastor na may mga kasong child abuse at human trafficking. May kinakaharap ding kaso si Kibuloy sa United States.
Dalawang korte ang nag-issue ng warrant kay Kibuloy. Unang warrant ay inisyu noong April 3, 2024 ng Davao City Regional Trial Court at ikalawa ay ang Pasig City Regional Trial Court na inisyu noong April 11, 2024. Bukod kay Kibuloy, 4 pang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang hinahanap ng PNP. Wala namang nabanggit si Abalos kung naaresto na rin ang 4 na iba pa na nahaharap din sa mga kasong child abuse at human trafficking. Noong Mayo, nag-opera ang DILG ng 10 milyong pisong reward para maaresto si Kibuloy at 1 milyong piso naman bawat isa sa 5 miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Isa lamang ang naaresto sa kanila. Nang pasukin ng PNP ang Kingdom of Jesus Christ compound noong August 24, nagkaroon ng kaguluhan sapagkat nagbarikada ang mga tagasunod ni Kibuloy. Nahirapan ang mga pulis sapagkat lumaban ang mga miyembro. May naghagis ng silya at nagsaboy ng ihi sa mga pulis. Pero patuloy pa rin ang mga pulis sa paghahanap at nagbunga makaraan ang 2 linggong tensyon. Ngayong naaresto na si Kibuloy, ito na ang pagkakataon niya para sagutin lahat ang mga ipinaparatang sa kanya. Mayroon naman siyang mga abogado kaya hayaan niyang gumulong ang proseso. Kung naniniwala siyang walang nagawang kasalanan, patunayan niya magharap siya ng mga katibayan. Sa pagkakaaresto kay Kibuloy, magbabalik na sa normal ang buhay ng kanyang mga miyembro. Magagawa na ng mga ito ang pang-araw-araw nilang aktibidad na 2 linggo ring naging abnormal.